ito kasing madalas kasi tayo mga tao, mabilis tayong mangako. Di ba? No? Mabilis tayong mangako kahit lalo tigit sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Nakakapangako kagad tayo. Sige, padadala kita. Pagkatapos, hindi naman pala. Napapako. Kasi madalas, pagka tayo ay nangako, ay napapako. Kasi tayo ay tao lamang at walang kakayanan. Alam nyo kasi, mayroong isang mag-asawa sa Biblia na pinangakuan ng Diyos. Pero bago yun, basahin muna natin ang ating teksto sa hapon ito. Ang sabi nga, ng teksto natin, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God. Doon sa Tagalog version, kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Kay Kristo, sa pamamagitan ni Jesus Christ, lahat ng pangako ng Diyos ay oo. At lahat tayo ay makakapagsabi ng amen para sa kalwalhatian ng Diyos. Balik tayo sa istorya. Meron yung mag-asawa na pinangakuan ng Diyos. Ang sabi doon sa lalaki, bibigyan kita ng anak. Bibigyan kita ng anak. At next year, magkakaroon ka ng anak. Yan. Eh, hindi siya naniwala. Kasi ganito ang nangyari. Ang sabi kasi sa kanya ay ganito. Ang sabi kasi, sinasabi kasi, doon sa Genesis chapter 17 verse 17, ang sabi, then Abraham fell upon his face and laughed. Doon sa pinangako sa kanya ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Pero ang ginawa ni Abraham, pinagtawanan lamang niya yung pangako. Bakit? And said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? Magkakaroon pa kaya ako ng anak? 100 taon na ako. 100 years old na ako. And shall Sarah, that is 90 years old, bear? Itong aking asawa na 90 years old ay manganganak pa rin? Diba? Ilang taong ba may naposal ng babae? Minsan nag-start yung 40. Tapos, pwede 50. Ito, 90 years old na ito. Past menopausal na to. Ika nga, natuyo na ang kanyang natuyo na ang kanyang bahay bata. At pagkatapos, itong si lalaki naman ay 90 years old. Wala nang silbi. 100. Wala nang silbi. Kaya nung inulit ng Panginoon ang pangako nito ay nadinig ni Sarah. At ang sabi, when she heard the same promise, si Tula, pinagtawanan nila yung pangako na ito o yung sinabi ng Diyos na ito sa kanila. Kasi her faith had not grown beyond the example she observed in her husband. And ano nangyari? After 1 year, ano nangyari? After 1 year, ano nangyari after 1 year? Doon sa mga matandang hukluban, nagkaroon sila ng anak. The fulfillment of the promise in Genesis chapter 21, verse 1 and 2, ipinanganak si Isaac, 90 years old, yung babae, 100 years old, yung lalaki. Dito nakataya yung credibility ng Panginoon sa kanyang pangako. Dahil nangako siya at ginawa niya at naging pinulfill niya ang pangako na ito para din sa mag-asawa. They not only believe that God could give them a son, but also that He would because He is a faithful God. Amen.
He is a faithful God. His word is reliable and His promises are trustworthy. At ano pa, it happened just exactly as God said it would, and when He said it would. Amen. Kasi sinabi niya, ito ay mangyayari. At kung ano yung sinabi niya, talagang ito ay mangyayari. Amen? Amen. Amen. Kaya nga ba, God is truly faithful. Ngayon ang tanong, bakit nga ba faithful ang Panginoon? Bakit faithful ang Panginoon? Ano ang reason why God is faithful? What is the reason why God is faithful? Ating pag-aralan yung word na faithful. Faithfulness is related to the word for truth. Ibig sabihin, magkasama yung faithfulness. Faithful, being faithful, magkasama yung truth, katotohanan. Kasi they both comes from the same root, which means firmness and stability. Pagiging matatag at magiging firmness at matatag at Stable. stability. Matatag din. Matatag din. Yun na nga yan. Matatag at hindi natitinag. Kaya faithfulness actually grows out of truth. What is true must also be trustworthy. Kung ano man yung totoo, yun ay ito ay mapagkakatiwalaan. Trustworthy. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi, yun ang gagawin. Dahil yun ang totoo. Dahil pagka hindi mo ginawa yun, eh, hindi ka nagsasabi ng totoo. Di ba? Lalo tigit sa mga nanliligaw o sa mga nililigawan. Di ba? Pagka nililigawan ka, eh, lahat ng sasabihin sa'yo parang totoo. Di ba? Sino dito ang mga may asawa na? Walang may asawa dito. Wala yung asawa nyo rito. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos ay faithful dahil God is not a man that He should lie. Hindi siya tao na siya ay magsisinungaling. Siya ay Diyos. At nasa Kanya ang katotohanan. Neither the Son of Man that He should repent. Ibig sabihin, pag kami pinangako siya, hindi niya pagsisisihan yun na gagawin niya. Yung, ibig sabihin, sasabihin niya, bibigyan kita, Almi, ng house and lot. Hindi niya sasabihin na, bakit pa nasabi kong bibigyan mo siya ng house and lot? Kadalasan, ganyan tayo eh. Di ba? Tao tayo. Yung may pinangako tayo, bibigyan kita ng malaking allowance. Tapos maiisip mo ba na ulit, ba't na nasabi ko yun? Ba't na nasabi ko yun? Kaya ang Diyos ay hindi ganon. Hath He said, and shall not do it. Ibig sabihin, kung ano kanyang sinabi, yun ang kanyang gagawin. Or hath He spoken, and shall He not make it good? Talagang pagka sinabi ng Panginoon, ito ay para sa ikabubuti. Kasi siya ay matapat sa kanyang mga sinasabi. Dahil nasa kanya ang katotohanan. Kaya nga ba, since God cannot lie, we can count on Him to do exactly what He promised, to be perfectly reliable, always steady and stable, never fickle or vacillating. Hindi siya nagbabago ng isip, hindi siya pabago-bago ng kanyang desisyon. Kung ano ang kanyang desisyon ngayon, yun pa rin ang desisyon niya forever. Kung ano ang kanyang pinangako, yun ang kanyang gagawin. Hindi niya babaguhin yun.
Hindi niya babaguhin yun. That is why God is faithful. His word is infallible, hindi nagkakamali, and unfailing, hindi kailanman ito babagsak. Since His word is without error, it will surely come to pass. Sapagkat lahat ng sinasabi ng Panginoon ay mangyayari. Amen. Kasi faithful siya. Kaya nga sabi sa ni Isaiah sa 25:1, O Lord, Thou art my God. I will exalt Thee, I will praise Thy name, for Thou hast done wonderful things. Thy counsels are of old, are faithfulness and truth. Magkasama palagi yung faithfulness and truth. Hindi pwede maghiwalay yun. Hindi pwede maghiwalay yun. Yung katotohanan at yung pagiging tapat sa pangako. Okay. Great is thy faithfulness. Bakit nga ba great? Bakit nga ba dakila ang katapatan ng Diyos? Dakila ang katapatan ng Diyos. Sabi, God is omnipotent. Matapat, dakila ang kanyang katapatan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. He can do anything He pleases. Kung ano ang kanyang gustong gawin, magagawa niya. Even control the weather. Kahit na kaya niyang kontrolin ang panahon. Ang bagyo ay kaya niyang patigilin. Maalala ninyo doon sa book of, doon sa Gospel of Luke, na nakasakay sa bangka ang mga alagad. Nando sila sa Sea of Galilee at biglang may dumating na napakalakas na bagyo at napakalaki yung mga alon. At ang Panginoon Jesucristo ay natutulog. Samantalang itong mga alagad, mga batikan, mga veteranong, mga fisherman ito na alam nila na habang panahon ay sila nasa laot at sila ay eksperyensado sa mga ganitong sitwasyon. Pero sa sitwasyon na yun, sila ay takot na takot. At ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa nila? Ang ginawa nila, the disciples went and woke Him. Ginising nila ang Panginoon. At ano sabi? Master, Master, we're going to drown. Mga batikang, mga mangingisda nagsasabi, malulunod tayo. Anong ginawa ng Panginoon sa Kristo? He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided and all was calm. Kaya niyang baguhin. Kaya niyang kontrolin. Sapagkat siya ay Diyos. Kaya niyang baguhin ang lahat ng sitwasyon. Kaya nga ba ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat? He has no reason to be unfaithful. At hindi lamang yun, God is totally self-sufficient. He does not need anyone else's approval to meet His needs. He is His own reason for everything He does. Hindi na siya magkukonsult kahit kanino. Hindi ka na natatanungin, gusto mo ba ito? Pwede na ba ito sa'yo? Wala na siyang gano'n. Basta kung ano binigay niya, yun ay binigay niya. Sabi nga sa Romans, the gifts and callings of God is without repentance. Pagka binigyan ka ng Panginoon, yan ay para sa'yo. Pagka tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka niya talaga. Tinawag ka talaga ng Panginoon. At hindi magsisisi ang Panginoon sa kanyang pagkatawag sa kanya, pagkatawag sa iyo, at hindi siya magsisisi kung bakit binigyan ka niya. Kaya kung binigyan ka na ng asawa, tanggapin mo yan. Sapagkat yan ay para sa iyo. Pagtyagaan mo na yan. Talagang ganyan yan. Amen. Kaya nga, self-sufficient. Hindi na niya kinakailangan na approval ng iba pang tao o iba pang bagay. And God never loses interest. He is immutable. Hindi siya nagbabago. He never changes His mind. He may not
follow truth because it no longer suits our selfish purpose. Kasi tayo ay makasarili. Gusto natin ganito. Hindi tayo susundan ng Panginoon sa gusto natin. Tayo ang susunod sa gusto ng Panginoon. Bakit? Sapagkat, sabi nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago kailanman. Ang ating Panginoon. Hindi nagbabago. Purihin ang Panginoon. Amen. Scripture extols God's faithfulness. Talagang binibigyan diin ng kasulatan ang faithfulness ng Panginoon. Noong inilabas ng Diyos ang bansang Israel sa pagkaalipin sa bansang Ehipto, Moses assured the people of Israel that God is faithful to keep His covenant and carry out His promises. Lahat ng pangako ng Diyos ay gagawin niya para sa bansang Israel. He gave them the land He promised them. Pinangakuan sila ng lupain. Kaya nga hinago sila sa Ehipto at dinala sila doon sa lupang pangako. At hindi lamang yun. At habang sila ay naglalakbay papunta sa lupang pangako, ay nakaka-encounter sila ng mga oppositions. Pero He gave them victory over their enemies. And nung kahuli-hulihan, He gave them rest from their conflicts just as He said He would. Lahat ng iyon ay binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya nga ba nasabi sa Joshua chapter 21 verse 25 ay ganito, there failed not aught any good thing which the Lord had spoken unto the house of Israel. All came to pass. Lahat ng iyon ay natupad dahil iyon ay pinangako ng Diyos nila. Pero alam nyo, sa kanilang paglalakbay, ang bansang Israel ay naranasan nila yung faithfulness ng Panginoon sa kanila. That is the essence of God's faithfulness. God's faithfulness to His covenant promises is assured even His people forsake His law. Kahit na nung sila ay naglalakbay, iniwan ng hindi sila sumunod doon sa batas ng Panginoon. Pero sa kabila nun, He remains faithful to the house of Israel. Kahit na they refuse to walk in His judgments, ganun pa rin. Hindi pa rin nagbabago ang Panginoon sa kanyang pagiging faithful sa bansang Israel. At hindi lamang yun, kahit na nagbabiolate sila sa kanyang statutes and breaks His covenants or commandments, ay nandoon pa rin yung faithfulness ng Panginoon sa kanila. Katulad din natin. Madalas, magkakaroon tayo ng pagkukulang sa Panginoon, pero God remains faithful to us. Amen. Nasabi nga, doon sa Psalm 36:5, God's faithfulness is unlimited. Walang hanggan. Walang hangganan ang pagiging tapat ng Panginoon. The psalmist went so far as to say, forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Thy faithfulness continues throughout all generations. Hanggang sa panahon na ito, hanggang sa present time, ay nandoon pa rin ang faithfulness. Because God has spoken in truth and His word is sure. Every generation can count on what He has said. Kaya kung ano yung sinabi ng Panginoon noon, ay true pa rin hanggang ngayon. Kaya marami nagsasabi yung Biblia, kaya parang doon sa mga lumang panahon lamang yan. Nung unang panahon pa lamang yan.
Pero hindi totoo yan. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay panghabang panahon. Amen. Panghabang panahon. Kaya nga, no wonder Jeremiah exclaimed with joy, "Great is thy faithfulness." Great ang faithfulness ng Panginoon sa atin. Dahil kung hindi great ang faithfulness sa atin, ano sinasabi ko sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23? It is the Lord's mercies that we are not consumed. Kundi dahil sa kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay matagal na tayong nalipol. Matagal na tayong hinusgahan ng Panginoon dahil sa ating maraming mga kasalanan at pagsalansa. Kaya nga, because His compassion fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Tanungin mo kung gaano kalawak ang faithfulness ng Panginoon. The extent of God's faithfulness. Gaano kalawak to? Gaano kalawak to? Sabi nga, His faithfulness, He is faithful in assuring our salvation. Siya ay tapat na sinigurado ang ating kaligtasan. Ginawang sigurado. Hindi ka inilagay sa bingit ng alanganin. Ang sabi nga, if He promised eternal life to those who receive His Son, then He will deliver what He promised. He will never allow them to perish. Ano sabi sa John 3:16? Alam natin yan. Kahit walang basahan. Alam natin yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed on Him should not perish but have everlasting life. Pangako ng Diyos. For God so loved. Ito'y pangako. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos kanino? Sa iyo, sa akin, sa atin lahat, sa lahat ng tao, ano ka man lahi, ano ka man, saan ka man sumulpot, babae ka man o lalaki, may asawa ka man o wala, ano ka man estado ng iyong buhay, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya nga ba ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang kung sino man sa kanya ay manampalataya ay hindi na mapapahama kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang kinakailangan lang ng tao, manampalataya. Yun niyo, powerful pa yung salita ng believe it. Believe it in Him, should not perish. Ano yung paniniwalaan mo sa Kanya? Ang sabi nga sa Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka kay Hesus Kristo at ikaw ay maliligtas. Maliligtas ka saan? Maliligtas ka sa matinding, sa malaking mong problema. Ano man problema mo sa buhay? Sasabihin mo, ang problema ko sa buhay ay pera. O magkanong pera kailangan mo? Alam mo, kung ang problema mo lang ang pera, huwag ka mag-alala. Kung ang problema mo sa buhay na ito ay pera, huwag ka mag-alala. Darating ang pagkakataon, hindi mo nagpuproblemahin yung pera. Amen. Sapagkat pagka sa sandaling namatay ka na wala kay Kristo, pupunta ka na ng impyerno at wala ng pera doon. Hindi na kinakailangan ng pera doon. At ang malaki mong problema ay kung paano ka maaalis doon sa impyerno. At ang problema, wala nang alisan ng tao pagka napunta na sa impyerno. May forever na doon. Forever ka na doon. Forever ka na doon. Bakit pupunta ang tao sa impyerno? Dahil sa there is none righteous, no, not one.
pupunta ang tao sa impyerno dahil wala sino man ang matuwid. Wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at walang sino mang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pupunta ang tao sa impyerno sapagkat ang tao ay makasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. Kaya pupunta ang tao sa impyerno, hindi dahil siya ay mangungutang, hindi dahil siya ay mangangalo niya, hindi dahil siya ay sugarol o magbibisyo o drug addict. Mapupunta siya sa impyerno dahil siya ay makasalanan. Siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya nga siya ay pupunta ng impyerno. Kaya nga ba, ang sinasabi, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa eternal fire in hell. Pero meron magandang solusyon dyan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya nga ba binigyan ng solusyon ang problema ng tao? Ang problema ng tao ay para hindi siya pumunta sa impyerno. Para hindi ka pumunta sa impyerno, ito ang dapat mong gawin. Ito ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Christ died for our sins. Ito ang ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo ay hindi mapunta sa impyerno. Christ died for our sin according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again on the third day according to the Scriptures. Si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan, at siya ay inilibing, at siya ay nabuhay ng magmuli noong ikatlong araw. Yan ang katotohanan. Pero ang tanong, bakit ba siya kailangan mabuhay ng magmuli? Kinakailangan siyang mabuhay ng magmuli. Kasi yung ibang mga leader ng mga ibang mga relihiyon nangamatay, pero hanggang ngayon patay. Hindi katulad ni Jesus na siya ay namatay para sa iyong kasalanan at siya ay nabuhay ng magmuli noong ikatlong araw. At dahil sa siya ay kinakailangan mabuhay sapagkat kinakailangan siya mabuhay. Kung hindi siya nabuhay, and if Christ be not raised, your faith is in vain, ye are yet in your sin. Kung hindi siya nabuhay na magmuli, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at nananatili ka pa sa iyong kasalanan. Subalit ang katotohanan, si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay upang He was delivered over to death for our sin and was raised to life for our justification. Babawan natin ang salin. Ang sabi, God gave Jesus to die for our sins and He raised Him to life that we would be made what? Acceptable to God. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay nabuhay upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos dahil tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Ito ang dapat mong paniwalaan. Ito ang dapat paniwalaan ng tao na si Jesus ay namatay para sa kanyang kasalanan at muling nabuhay upang siya ay mapatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. At ito ang dapat niyang panampalatayanan sa kanyang buhay. Sapagkat he that believe on the Son hath everlasting life. Kung sino man ang mananampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abide on him. Sabihin, kung si Kristo ay hindi mo paniniwalaan, hindi ka sasampalataya kay Kristo, mananatili sa iyo ang puot ng Diyos. At sorry ka na lang, impyerno ka. Di ba? Pero salamat sa Panginoon. At si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan at muling nabuhay upang mapawalang sala ko sa aking kasalanan. Purihin ang Panginoon. Amen. Yon ang pangako ng Diyos sa iyo.
at sa akin. Tapat siya sa kanyang pangako. Tapat niyang gagampanan, gagawin ang kanyang pangako na ito na kung ikaw, tao, ay sasampalataya sa kanya, ay dadaling kanya sa kanyang kaharian. Amen. Nakita niyo, yung nakapako doon sa krus, ando sa kanan niya, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagka naghahari ka. Anong sabi, pagka naghahari ka na, anong sabi ni Jesus Christ sa kanya? Ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Ngayon din, at this very hour, at this very moment, I will bring you to paradise. Eh, pangako ng Diyos yun. Hindi niya po pwedeng baliin yung pangako niya na yun, doon sa tao na yun. At ganoon din ang pinangako niya sa atin na mananampalataya sa anak ng Diyos. Amen. Amen. At He is faithful in providing for our victory. God wants us to enjoy victory over sin and triumph through trials, but He has not left us on our own to achieve it. He offers us help. Alam nyo, sa pagtahak natin dito, sa paglalakbay natin dito sa lupa na ito, ay makakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Makakaranas tayo yan. Hindi tayo exempted sa pagsubok sa ating buhay. Subalit, tapat ang Diyos, faithful ang Panginoon. Basahin natin to. Ang sabi, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is what? Faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Ibig sabihin, wala pang pagsubok na hindi naranasan ng maraming tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya tayo hayaan subukin na higit pa sa ating kakayanan. Ngunit kung dumating man ang pagkakataon na yon, ay bibigyan niya tayo ng kaparaanan upang ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yon. Pangako rin ng ating Panginoon sa atin. At hindi lamang yun, mga kapatid, sa ating pagtahak dito sa mundo, tayo ay nagkakasala pa. Amen. Sino hindi nagkakasala rito? Sino hindi nagkakasala rito? Lahat nagkakasala. Lahat nagkakaroon tayong kasalanan. Kaya nga, pagsisinungaling lang hindi na iwasan yan. Sino ba hindi nagsisinungaling dito? He is faithful in forgiving our sins. He is faithful in forgiving our sins. Kaya nga binigay sa atin yung 1 John 1:9. At ang sinasabi rito ay, if we confess our sins, He is what? Faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tayo ay binibigyan ng parating second chance ng Panginoon. Hindi lang second chance. Maraming More chances. many chances. At ang kinakailangan lang natin gawin ay we have to confess it. At ang sinasabi, He is faithful and just. Matapat na ipapatawad sa atin ang lahat na ito sapagkat siya ay matuwid. Ganun ang ating Panginoon. At hindi lamang yun, mga kapatid, hindi lamang yun, God is faithful in sustaining us through suffering. Sino sustain niya tayo? Kung dumating man tayo sa suffering, susustain niya tayo. Ibig sabihin, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Amen. Ang sabi nga rin sa 1 Peter chapter 3 verse 17, for it is better if the will of God should so will that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Sa Tagalog, ano sinasabi sa Tagalog? Maganda,
Maganda sa Tagalog version yan. Wala si Ningning, ano? Nanonood. Ningning, ano mo nga? Ibig sabihin, kung loloobin ng Panginoon, mas mabuti sa atin ang mag-suffer o dumanas ng kahirapan sa paggawa dahil sa ating paggawa ng mabuti kaysa tayo ay mag-suffer dahil sa paggawa ng masama. Example, Kristiyano ka. Umaga, aalis na yung amo mo. Ang ginagawa mo, lampaso ka rito, lampaso ka ron. Aalis na yung amo mo, lampaso ka rito, linis dito. Nung nakalis na yung amo mo, higa ka na ron sa sopa. At dut ka na ng dut. Marites ka na ng marites sa mga katsika mo. Ngayon, darating ni amo mo. Alam mo nang darating, linis ka na naman. Hindi mo alam na ka-CCTV ka pala. At pagkatapos, sasabihin sa iyo ng amo mo, terminated ka na. Ang sasabihin mo naman sa sarili, ba't ako terminated? Ang sipag-sipag ko naman. No, you're not. Magsasuffer ka talaga. Sasabihin mo, Kristiyano ko. Well, if you're a Christian, kahit walang CCTV yan, kahit walang, sapagkat ang Diyos ang tumitingin sa bawat isa sa atin. Mas mabuti pang mag-suffer tayo nang tayo gumagawa ng mabuti kaysa tayo gumagawa ng masama. God is all. Sapagkat ang Diyos, kailanman hindi natutulog ang Diyos at parating nakatingin sa atin yan araw at gabi. At nalalaman niya kung ano ang nangyayari sa atin. At hindi niya hahayaan na ang nagkasala ay hindi maparusahan. Amen. Amen. Kaya nga alam niyo, many other promises in the word are absolute and unconditional. God is going to keep them whether we believe He will or not. He will fulfill His word whether we are faithful to Him or not. Gagawin niya kahit na ikaw ay hindi matapat sa Kanya. Huwag mo lang aabusuhin yung katapatan ng Diyos. Huwag mo lang aabusuhin ang katapatan ng Diyos. Ang sabi nga ni Apostle Paul doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains what? Faithful, for He cannot deny Himself. When God's promises are unconditional, neither our faithlessness nor our unbelief will affect His faithfulness sa bawat isa sa atin. Yun ang katotohanan ng mga kapatid. They will rob us of our peace, our joy, and our testimony, but He will just keep right on doing what He promised to do. Keeping right on being faithful to His word. What a wonderfully faithful God. Amen. Believe Him, experience the peace, the joy, the power which faith in Him, in His word will bring. Then you too will exclaim enthusiastically that great is thy faithfulness. To God be the glory.